Hi guys, kamusta? My name is Ronald. Nahihirapan ka pa din bang mag-verify ng GCash account mo? Nakatanggap ka ba ng mga error galing sa GCash? Meron kasing tatlong cases na pwedeng mangyari sa inyo. First, lagpas na ng 3 days at hindi pa rin verified. Next, merong error sa mismong GCash app kaya hindi kayo makapag-proceed. And lastly, meron kayong natanggap na SMS or text message. Kung ganito ang nangyari sa inyo, stay tuned para malaman nyo kung ano ang dapat nyong gawin. Hi guys! Welcome back! Kung bago ka lang sa channel ko, I make travel guides, travel tips, online tutorials for Filipinos, and especially for OFW. Anyway, so sa tatlong error or tatlong cases nga na sinabi ko, isa lang naman ang pwedeng solusyon dyan. Dapat gumawa kayo ng ticket sa GCash Help Center. Tuturuan ko kayo kung paano mag-submit ng ticket. Anyway, simulan na natin. Buksan ang website ng GCash Help Center. Ito yung help.gcash.com or itype nyo lang sa Google, GCash Help Center. Sa lower right, blue button, click Chat with Gigi. Itype ang message, Submit Ticket. Click Submit Ticket after ng auto-reply. Tapos sagutan nyo na ng mga information nyo. First is yung email na ginamit nyo nung nag-register kayo sa GCash. Buong pangalan sa GCash account. Kung di kayo sure, pwede kayong pumunta sa GCash app nyo at i-check yung profile. Country code sa Philippines is 63, kaya automatic na yan, hindi na natin gagalawin. Next is yung phone number nyo na gamit nga sa GCash. Kahit may 63 yan sa unahan or 0, pareho lang yung tatanggapin ni GCash. So, depende nga guys sa error na natanggap nyo. Just watch this video at sundan nyo kung anong applicable sa situation nyo. First, kung more than 3 days, pipiliin nyo yung option na to. I have an existing account. Kapag ganito naman yung error nyo, yung may X, I have an error during the verification. Kapag nakatanggap naman kayo ng error kay GCash o humihingi ng any requirement, I receive an error or SMS. Account type, kung kayo ba ay 18 years old below or 18 years old and above. So again, depende nga sa situation nyo. Kung meron kayong tanong na ganito, are you advised to upload or submit any documents? Sa tatlong error na to na pinakita ko, hindi naman tayo hiningan ng document. So pipiliin natin, no. Piliin lang kung anong valid ID ang sinabit nyo. Either digital ID, national ID, or yung iba pang valid ID sa GCash. Kung ang error mo sa GCash ay selfie or ID, magkakaroon ng ganitong question. So, piliin mo na lang kung anong applicable. Nagka-problema ka ba sa selfie or sa pag-upload ng ID. Tapos, pwede nyo i-check, screenshot yung mga error. Again, depende kung ano ang case nyo. Hindi natanggap yung selfie mo or yung ID na in-upload mo ay malabo. Kung wala nito, skip nyo lang. Common error na 3 days at lagpas na, ito yung question na sasagutan nyo. Kailangan nyo ilagay dito yung huling petsa or date kung kailan nyo sinubukan magpa-verify. Kapag within 3 days, ibig sabihin, hindi pa lagpas ng 3 days. So, hindi applicable tong sagot na to sa inyo. Dapat ang pipiliin nyo ay beyond 3 days kasi lagpas na ng 3 days. So, nag-prepare na lang ako ng sagot guys para sa inyo. Kung ang error mo nga ay more than 3 days, kopyahin lang yung sinulat ko. Hi GCash, it's beyond 3 days now and my GCash account is still under verification. My previous account verification attempt was, ilagay niyo yung date kung kailan kayo nagpa-verify. Tapos, kindly assist to get my GCash account verified. Thank you. Kapag ang error nyo naman is ganito, yung merong X, i-copy-paste nyo rin to. Hi GCash, I received an error. We could not process your request. For further assistance, please submit a ticket. My previous account verification attempt was, ilagay nyo ulit kung kailan yung date. Tapos, kindly assist to get my account verified. Thank you. So, para di na humaba yung video, kung SMS error, i-copy-paste nyo na lang din to. I-click nyo na lang yung add files. Tapos, pipiliin nyo kung saan nyo sinave yung mga screenshot at valid ID nyo. Again, depende nga sa situation nyo. Pero I recommend i-upload nyo yung error status ng account nyo sa GCash. And then, samahan nyo na rin ng valid ID nyo, front and back. After that, press submit. May matatanggap kayong email galing kay GCash. For example nga, ganito.
And makikita nyo sa taas, meron na kayong ticket number. So, anything na meron kayong tanong, babalikan nyo lang si Gigi sa GCash Help Center at ilalagay nyo yung ticket number nyo para malaman kung ano ng status niyan. I'm not saying na ito yung paraan para ma-solve yung problem nyo sa GCash, pero ito lang kasi yung pwede nyo gawin dahil sabi nga ni GCash, submit a ticket. Swertihan lang talaga kasi may mga ibang tao na isang beses lang nag-try, approve na agad tulad nito. Yung iba naman 3 beses, approve na din. Huwag lang kayo mawala ng pag-asa. Mag-update lang kayo ng mga kailangan i-update kung ano sinabi ni GCash. I hope this video have helped you. You can message me in Facebook or you can comment down below kung ano man yung naging problema nyo sa GCash. Yun lang guys, maraming salamat. I will see you in my next video.